Hello, good morning! This is my second vlog. Pagkatapos ko mag-exercise. Pangalawa na ito. Today is 13 of July 2024, Saturday. It's around 9:32 in the morning. Yeah. Napakaganda ang pag-uusapan natin ngayon. This is one of the books that I have purchased at the National Bookstore na How to Win Friends and Influence People. Paano ko ba ma-welcome sa iba't ibang lugar? Para magkaroon ka ng maraming kaibigan at maraming magtitiwala sa iyo. Yan ang topic ko ngayon. Pero bago ko po i-discuss ang topic natin for today, for this second vlog, i-ano ko lang ang Iglesia ni Cristo. Okay. I-commercial ko lang. Ang Iglesia ni Cristo ay may sugo po. May sugo sa huling araw at maraming patutuo na kinukontra ng iba pero mananatili ang katotohanan. Sabi nga ni Kristo, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na ito, pag makita ninyo, ay malapit na ang katapusan ng mundo. Malapit na ang katapusan. So meaning, malapit na ang araw ng paghuhukom. Pag sumikapan nyo, kung tunay na may malasakit po kayo sa inyong sarili at mga mahal sa buhay, ako ang pamilya ko, na akin na sila lahat. Pati na yung mother ko namatay na, ang father ko namatay na rin, pero namatay sila na Iglesia ni Cristo. Sila ang unang bubuhay na mag-uli ng Panginoong Hesus pagdating niya sa kanyang muling pagparito. Napakaswerte nila. Ganon din kayo at mga mahal nyo sa buhay. Kunan man sila ng buhay bago maghukom, ay napakaswerte nila dahil kasama sila sa mga unang bubuhay na maguli. Pasok po kayo sa iglesia kung saan may pinakamalapit sa inyo na lokal o sambahan ng iglesia. Magtanong po kayo sa pastor para mairekomenda kayo sa kanilang mga manggagawa para magbigay sa inyo ng leksyon at pagsubok. Okay? Umpisahan po natin, ano ang number 1 para magkaroon ka ng mga kaibigan sa iba't ibang lugar? Di ba? Unahin ko ang number 10. These are 10 ways to make people like you. Number 10 is make people important. Yung bang ipakita mo sa kanila, mahirap yung bulahin mo sila. Kailangan iparamdam mo sila na importante sila sa iyo. Itong wife ko, hindi ko naman inuupatan yan. Napakagaling niya makipagkaibigan. Make people feel important. Iparamdam mo sa kanila na sila ay importante sa iyo. Hindi yung nakikipag-usap, tinitingnan mo telepono mo. Pangit yun. Tapos ipapakita mo lang na magandang telephone mo. iPhone pa. So number 9, have others believe. Your ideas or conclusion is theirs. Huwag mo nang pumilit na magaling ka, maganda ang suggestion mo. Ipakita mo sa kanila na maganda ang mga ideya nila, maganda ang opinion nila, meaning you agree with them. Okay? So, number 8, begin on common ground. Kung mayroon kayong hindi nagpagkakasunduan, okay, believe on common ground. Okay? Ika nga, synergize until you find a solution if you don't agree with each other. Okay. So, number 7 is don't attempt to win an argument. Huwag kang mag-attempt
na ikaw ang pinakamagaling, na tama ka. Don't attempt to win an argument. Di kayo magkakasundo. Kaya maraming nag-aaway, nagsusundukan pa, lalo na yung mga lalaki. Maraming naghihiwalay sa mga mag-asawa because they are attempting to win an argument. Kailangan yung pagpapakumbaba. Okay. Sa akin, oo ako ng oo, pero hindi ibig sabihin unrest ako. Okay? Don't attempt to win an argument, but I sometimes say no. Okay. Number 6, be quick to acknowledge your own mistakes. Kung nagkakamali ka, magsuri ka kagad. Di ba? Mabilis. Para kang si APJ. Oh, pag may sinabi pa, halimbawa, ako nabulol ako, magsasabi ako, sorry. Di ba? Okay, number 5, know the value of charm. Di ba? Yung charm. Yan, parang ano yan eh, parang hypnosis yan o kaya yung charm, para kumbaga sa ano may yung tawag dito. The value of charm. Makikita naman nila yun eh. Then number yung charm, ibig sabihin yung fusion. Anong tawag dyan? Di ako alam nyo na yon. Sorry ha. Know the value of charms. Number 4, ang sabi mo, Labing? Appeal. Yung appeal. O, di ba? Yung apila o gayuma. Yung yung pagka-interest mo sa kanila, nakakagayuma yan. Number 4 is be genuinely interested in other people. Kailangan genuine. Iwasan nyo ang pambubula kasi nararamdaman yan ng ating kapwa. Be genuinely interested in them. Okay, number 3, remember their name. Mayroon akong kapitbahay na Amerikano. Ang tawag ko sa kanya dati, Phil. Kasi akala ko kasing ang pangalan sa Pilipinas. Sinabi ko nga sa kanya dati, if I can't remember your name, I can remember the Philippines. So mali pala ako, si Bill pala yan. Oh, nagsuri na ako sa kanya. Number 2, be generous with praise. Yung okay lang, magsabi ka sa kanya mga strong points. Purihin mo siya, basta be generous with praise. Okay lang sabihin mo sa kanya, basta wag lang pambubula. And number 1, the last but not the least, do not criticize, condemn, or complain. Wag mo siyang i-criticize. Huwag mo siyang i-condemn. Yung sasabihin mo, bubo ka pala eh. Mali yun. Iwasan natin yan sa pakikipag-usap. At saka, avoid complaining. Hindi maganda yung complain ka ng complain. Sakit ng paa ko. Diba? Ang sakit ng tiyan. Avoid the avoid complaining. That's number 1. Sabi ni Mrs., parang kilala ko daw siya. Kilala ko daw siya. Parang may kilala ko niya na. Parang may kilala. sorry. Para raw may kilala siya. Oh. Okay. Okay, that's all for today, ladies and gentlemen. This is my second vlog, pero hindi ko makakalimutan commercial ang TPC Scrap Enterprises. So we are buying paper and metal scrap. Luzon, Visayas, and Mindanao, napakarami tayong container van sa pantalan ng bawat syudad. Makipag-ugnayan lang po kayo sa kanila. Pwede nandyan ang ginagamit lagi ng mga tulad sa General Santos City. Mayroong mga nagpapadala sa amin, nagpaka-container van ng mga papel. Hello kayo dyan, Ma'am Cherry. Shout out sa'yo.
shout out din sa mga nagla-like. Nandiyan si Kaami, mga taga Santa Elena, lokal ng Santa Elena, sila Kapans, sila ka Emmy, sila Kalus, Karami. Sana magaling ka na, brother. Okay? Thank you. Have a nice day, ladies and gentlemen. Don't forget to share. This is about psychology. Biro mo, makikipagkapwa tayo, yung iba masungit. Pero di ba mas maganda yung naka-smile? Di ba? Have a nice day. Take charge. Bye-bye.